Tayo po ngayon ay dadako ho sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at ito po ay napakahalaga na ating pagtuunan ng pansin sapagkat tayo ho ngayon ay nasa huling panahon na. Alam natin mga kapatid at mga kaibigan na ang ating buhay pagka ito'y mawala na, ito po ay magiging walang saysay ang ating pagpapakapagod sa sanglibutan na ito. Kaya naman ang Biblia mga kapatid, ito po ay tinawag na instruction. Ito po yung ating manual bago tayo aalis sa sanglibutan na ito, sapagkat lahat tayo ng mga tao ay mamamatay. Mawawala ho tayo sa sanglibutan dahil ito po ay sa kasalanan na ating natanggap sa pamamagitan ng isang tao na lumabag sa utos ng Diyos, at ito po yung curse sa buong sanglibutan. At alam natin na ang Panginoong Hesus ang siyang binigay sa ating lahat na mga tao sa buong sanglibutan bilang isang bayad sa ating kasalanan. Bayad sa ating kasalanan upang sa gayon tayong lahat na mga tao sa buong sanglibutan ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, lalong-lalo na ho sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang relihiyon, particular the Roman Catholic believer, sa ating mga kaibigan na mga Bible Baptist, mga Pentecostal at mga born again, kasama po yung mga Muslim. Ang atin pong gagawing pag-aaral, ito po ay mga aral lamang, no? Hindi ho natin intensyon na saktan ang bawat damdamin ng bawat isang tao, sapagkat tayong mga tao ay mahal ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, minamahal niya ang mga makasalanan, subalit ang Panginoon ay galit sa kasalanan. Kaya naman mga kapatid, ang paksa nating pag-ausapan at pag-aaralan, ito po'y may pinamagatang nagpapasamba sa kanyang sarili. Sapagkat kung mayroon mang Diyos or mayroon mang dapat sambahin at kilalangin at tanggapin ng tao, ito po yaong mga tao na nakilalanin ng tao, ito po ay walang iba kundi yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Subalit mayroon pong binabanggit ang Biblia patungkol sa mga bagay na binabanggit ng hula na ipinakita sa ating kapatid na si Juan na sumulat ng Apokalipsis. Na dito po mga kapatid ay ito po ay katotohanan na nangyayari sa buong sanglibutan, na ang mga tao ay hindi nila namamalayan, base po sa hula ay nagsisamba doon sa kumakalaban sa Diyos na Antikristo. Ito po ang ating pag-aaralan sa oras na ito, na nagpapasamba sa kanyang sarili. Pagka ang isang nilalang ay magpasamba sa kanyang sarili, yan po mga kapatid ay blasphemy against God or kalapastanganan sa Diyos na manlalalang. Sapagkat kung mayroon mang dapat sambahin, kung mayroon mang dapat paglingkuran, ito po yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at ng mga bukal na tubig at nagbigay ho sa atin ng ating mga buhay. Sabi po sa hula, sa aklat ng Revelation or Pahayag Kapitulo 13, ang bersikulo ay 8, na ganito ang sabi: ang lahat ng mga nananahan sa lupa ay nagsisamba sa dragon, sa Satanas, na ang kanilang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng naitatag ang sanglibutan. Mga kapatid, hinuhulaan na po ng Biblia na lahat ng mga tao na nananahan or nakatira sa sanglibutan or nabubuhay sa balat ng lupa ay sumasamba doon sa kumakalaban sa Diyos. Ito po ang hindi nalalaman ng karamihang tao sa buong sanglibutan, sapagkat ang hindi lamang sumasamba sa huwad at nagpapakilalang Diyos ay yaong mga tao na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Kordero, na iniingatan ng Kordero. Mga kapatid at mga kaibigan ko, mayroon po tayong dapat pansinin sa huling panahon na ito, sapagkat mga kapatid at mga kaibigan, the modern Ten Commandments
or yung modern or yung bagong utos na ginawa ng tao na nakapaskil sa malaking simbahan, yang pong unang utos hanggang sa pangatlo, yung first to third commandments na binago, ay nagpapasamba po yan doon sa papacy, sa Bishop of Rome. Mga kapatid at mga kaibigan, ito pong first to fourth commandments ng original na 10 commandments, ito po ay nagsasabi kung paano sasambahin ng tao ang Diyos na tunay. Sapagkat yung Diyos na tunay, siya po yung nagbigay at naglalang sa atin, nagbigay sa atin ng ating mga buhay, ng ating mga hininga, at gumawa ng langit at ng lupa. Dapat ang ating pagsamba, ang ating paggagalang ay nakaukol lamang doon sa Diyos na manlalalang. Pero ano ang ginawa, mga kapatid, ng kumakalaban sa Diyos na walang iba kundi ang Satanas sa panahon pa ng bagong tipan and the book of Matthew chapter 4 verses 8 to 9, na ang dyablo ay nagdesperado na siya ay sambahin ng Panginoong Hesukristo. Inaangkin niya sa kanyang sarili na siya ay sambahin ng tao. Kaya nga ang dahilan kung bakit yung Satanas, nang hindi pa siya naging Satanas, Lucifer pa siya sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos, ito po ang nagtulak sa kanya dahil gusto niyang sambahin din siya ng mga anghel. Hanggang sa sanglibutan ay nais po siya or kanyang ginagawa ang lahat ng kapamaraanan na siya ay sambahin. At ito po ay meron siyang ginawang kinasangkapan at ang kanyang ginamit, ito po ay walang iba kundi yaong papacy, the system of Bishop of Rome. Paano natin nasabi, mga kapatid? Ito po'y palagi nating binabalik-balikan. At atin pong pinag-aaralan ito na sapagkat sa huling panahon, pagka matupad ang hula, pag ito'y inyong napakinggan or ating napakinggan, malaman natin na kung ano ang katotohanan ng Panginoon at ito ang magsisilbing gabay sa atin upang ihatid tayo kay Kristo. Dahil sa mahabang panahon, ito pong mga aral na ito, katuruan na ito, na siyang naghahari sa balat ng lupa, ay ito po ang ating nalakhan, nakaugalian, at sinunod ng ating mga kanunuan. Mayroon po akong babasahin sa inyo bilang patunay na ito pong nilalang na ito, the Bishop of Rome, ay nagpapasamba sa kanyang sarili. Mga kapatid at mga kaibigan, mayroon pong hinuhula ang Biblia. Sapagkat doon sa Revelation 13, bakit sinamba ng mga tao ito? Dahil hindi nalalaman ng mga tao. Mga kapatid, mayroon po tayong babasahin sa aklat po ng Lucius Pirares Prompta Bibliotheca na ganito ang sabi: The Pope is so great dignity and so exalted that he is a mere man, but as it were God and the vicar of God. Mga kapatid, ito po ay inangkin na authority, na pangalan, titulo, na hindi dapat pwedeng ikapit sa tao, kundi doon lamang sa Diyos na tunay. Na Diyos na tunay na gumawa ng langit at ng lupa, sapagkat kung mayroon mang Diyos at kapalit ng Diyos or anak ng Diyos, ito po ay nagpapatunay or tumutukoy lamang sa ating Panginoong Jesus. Subalit ito po'y inangkin ng Bishop of Rome. Mga kapatid, ito po'y blasphemy against God. Ayon naman sa aklat ng La Sibelta Katolika, March 18, 1871, the Pope is supreme judge of the law of land. He is the vicegerent of Christ. And he is not only praised forever, but also King of Kings and Lord of Lords. Ito pong King of Kings at Lord of Lords, ito po ay titulo ng Panginoong Hesukristo at inangkin naman niya, mga kaibigan. Kaya malinaw at maliwanag yung first to third commandments ng modern 10 commandments na ginawa ng Papal Rome, na nagsimula ito sa panahon ng Pagan Rome at pinagpatuloy ng Papal Rome, ng Bishop of Rome. Ito pong una at pangatlong kautusan na tumutukoy sa kung paano iibigin ang Diyos. Yan po ay naka-address doon sa papacy, na sambahin siya ng tao.
Kaya ito pong limaliwanag na sinasabi ng hula na ang mga tao sa balat ng lupa ay nagsisamba sa kaniya doon sa Antikristo na ang kanilang mga pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero. Mga kaibigan, hindi ho ito pang-aatake, kundi amin lamang pong sinasaysay kung ano ang nakasulat sa hula upang sa gayon, huwag po tayong madaya. Nasa ating ang pagpili, kaibigan, hindi po ito pilitan, kundi ang ating pong ginagawa, atin lamang pong ibinabahagi ang mga bagay na katotohanan kung ano ang sinasabi ng Biblia. Mga kaibigan ko, kung ating pong kilala si Dr. Jose Rizal, si Dr. Jose Rizal, mga kapatid, siya po ay namatay sa edad na 30 years old kung hindi ako nagkakamali dahil sa kanyang pagsabi ng katotohanan sa mga baluktot na ginagawa ng mga sumakop sa atin sa kapanahunan na ito. At ito po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit siya ay namatay dahil sa kanyang pagsabi ng katotohanan. Ang mga lingkod ng Panginoon, mga propeta sa lumang tipan hanggang sa panahon na tinatawag na Dark Ages, sila, mga kapatid, ay naghandog at nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa kanilang pagsabi sa katotohanan na sinasabi ng Diyos, ng Diyos, subalit hindi hayagan lamang, kundi ito po ay sa pamamagitan ng mga aklat at mga libro. Subalit ang ginagawa namin sa panahong ito, sapagkat wala pong nagbabasa ng libro, ng mga aklat na isinulat ng mga lingkod ng Panginoon, kahit na po ang Biblia, amin pong itong ipinaparating sa inyo upang sa gayon ay mabuksan ang ating kaisipan sa katotohanan. Ang sanglibutan na ito, ang kumakalaban sa Diyos na Antikristo, the Bishop of Rome, the Papacy, nagpapasamba sa kanyang sarili at dinadaya ang maraming tao sa sanglibutan. Uulitin ko po, yung first to fourth commandments ng 10 commandments ng Panginoon na ginawa niya doon sa Mount Sinai sa panahon ng lumang tipan ay natumutukoy sa kung papaano iibigin ang Diyos na tunay na gumawa ng langit at ng lupa. Pero ang kumakalaban sa Diyos, the Antichrist, the Papacy, the Bishop of Rome, ano ang kanyang ginawa, mga kapatid? Pinalitan ang kautusan ng Diyos, yung first to fourth commandments, at ginawa na niyang unang at hanggang pangatlo. First and third commandments para sa kaniyang sarili, nagpapasamba siya sa kanyang sarili. Paano natin nasabi? Kung sinasabi ng Diyos na tunay na manlalalang, na huwag kayong gagawa ng larawan na inanyuan na kawangis ng nasa langit, o nasa lupa, o sa ilalim ng lupa, na dapat ninyong sambahin sapagkat akong Diyos ay manibuguin. Ano ang ginawa ng kumakalaban sa Diyos, ng Antichrist? Tingnan ninyo ang paskil na 10 commandments sa malaking simbahan. Wala nang huwag kang gagawa ng larawan. Hindi na po inilagay. At yung pang-apat na utos na tumutukoy sa pagkilala sa Diyos na manlalalang, yung alalahanin mo ang ikapitong araw upang ipangilin, wala na ito, mga kapatid, tinanggal na at ginawa sa modern na ginawa ng Papacy sa pangatlo na. Pero hindi Sabat ang nakalagay, hindi ikapitong araw, kundi ang nakalagay, alalahanin ang kapistahang linggo. Hindi po gayon ang sinasabi ng Biblia. Wala pong ganon sa Biblia, kaibigan. Kaya ang pagbabago ng kautusan, hindi po ito pwedeng gawin ng tao, sapagkat ang Diyos, mga kapatid, kaibigan ko, kailanman hindi ho siya pabago-bago ng kanyang sinasabi. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang lumalabas sa aking mga labi ay hindi ko na babaguhin. Kaya ang Panginoong natin na manlalalang at sa pamamagitan ni Kristo ay hindi po nagbabago kailanman. Ang kanyang pag-ibig, hindi po ito nagbabago habang hindi pa nagsasara ang kaligtasan. Mga kapatid at mga kaibigan ko, ito po ay napakahalaga sa panahong ito, sapagkat ang mga panahon na binabanggit ng Biblia
sa mga hula na sa huling panahon na ito ay unti-unting natutupad na. Kaibigan, mga kapatid, buksan natin ang ating kaisipan. Hindi po batayan ang ikaw ay popular, bagamat hindi mo dinadala ang katotohanan. Kapatid, kung mayroon man tayong standard when it comes to teaching, wala po tayong magiging mabuting pattern or halimbawa kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sinabi ng ating kapatid na si Pedro, sa unang Pedro Kapitulo 2 ang talata ay 21, sapagkat ukol dito kayo ay tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa, alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak or sa kanyang mga hakbang. Ano daw ang iniwan sa atin? Halimbawa upang ito'y lakaran. Ang Panginoong Hesukristo, kung paano siya lumakad sa mga palatuntunan at kautusan ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesukristo, siya ay naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin at ipaliwanag. Mga kapatid, ito po'y sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 5 verse 17. Kaya tama lamang ang hula ng Biblia sa lumang tipan nang hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoon na mayroon nang binabanggit ang awit 47 hanggang 8 na ako'y narito sa balunbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin na aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So kailanman ang Panginoon, hindi po siya tagalabag, tagasira ng kung ano ang sinabi ng Diyos, kundi siya po'y sumusunod sa mga ito. Kaya nga kung titingnan natin at babasahin ang Juan Kapitulo 15 ang talata 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng pagtupad ko sa utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Napakaliwanag, mga kapatid at mga kaibigan ko, ang binabanggit ng Biblia sa mga talatang ito. Kaya sabi ng paksa na ating napag-aralan, nagpapasamba sa kanyang sarili, ang papacy nakaluklok sa Vatican City. Siya po, mga kapatid, ay nagpapasamba sa kanyang sarili. Mga kapatid at mga kaibigan ko, hindi po ito paninira ng tao. Binabatayan lang natin kung ano ang sinasabi ng mga aklat mismo ng ating mga kaibigan na Bishop of Rome. Kung ano ang sinasabi ng kanilang mga sinasabi sa kanilang mga kasulatan, ang aming pong ginagawa ay nagpapahayag lamang kami sa inyo sapagkat hindi ho kailanman ito ating binabasa. Mga kapatid at mga kaibigan ko, tayo po ngayon ay nasa huling panahon na. Buksan po natin ang ating kaisipan. Huwag po nating sarhan ang ating mga puso at damdamin. Sa panahong ito ay pakinggan po natin ang tinig ng Biblia sa pamamagitan ng mga ngaral upang sa gayon, mga kapatid, wag po tayong madaya ng sinuman. Ang mga tao sa sanglibutan na ito, na mga sumasamba sa larawan na nagpoprosesyon ng mga larawan na inanyuan, na pag-aakala ng karamihan sa pamamagitan ng mga ribultong ito at mga larawang ito ay matatamo ang pagkaligtas at kapatawaran. Ang mga ribulto na inanyuan ng mga tao na hindi karapat-dapat sambahin sapagkat ang may gawa nito tao lamang. Pero ano ang ginagawa ng sanglibutan, mga kapatid, dahil hindi sa pakikinig sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, ay patuloy pa rin na sumasamba dito. Pinoprosesyon. At ang mga tao ay doon humihingi ng kahilingan sa halip doon sa Diyos na manlalalang na nagbigay sa atin ng ating mga buhay. Kaibigan, hindi po yan tinuturo ng Biblia. Nasa ating kamay ang kasugutan kung ano ang ating pipiliin. Kung alin po ang ating susundin, kung ang batas ba ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo ay tinuro sa atin at ng mga propeta at ng mga apostol at mga lingkod ng Panginoon na nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa magandang balita ng Diyos. Ito po ang katotohanan ng Panginoon sa huling panahon na ito. Dahil ang sanglibutan na ito, mga kapatid, sa halip na ang Diyos na tunay ang kanilang sambahin,
Sa halip na ang Diyos na manlalalang ang sambahin at igalang at paniwalaan doon na sa mga nilalang. Kaibigan ko, ang mga larawan ni inanyuan na mga ginawa ng tao sa sanglibutan na ito, didiinan ko po ito sapagkat hanggang ngayon marami pong mga tao sa mga oras na ito at sa panahong ito na ang kanilang kaisipan ay nakapokus sa mga larawan na ito daw ang tunay na Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan ko, kahit na yung mga larawan ninyo sa inyong tahanan, hindi po yan makapagsasalita. Kung inyo pong titingnan ito, mayroon silang mga mata, subalit hindi nakakakita, mga kamay, subalit hindi nakakahawak, at mga paa, subalit hindi nakakalakad. Hindi po yan tunay na Diyos according sa Biblia. Sinasabi po ng Diyos, mga kapatid, mismo sa kanyang bibig, na isinulat niya sa kanyang mga kamay sa bato na ibinigay kay Moses. Sabi po sa 2 utos na huwag kayong gagawa ng larawan na inanyuan na kawangis ng nasa langit o nasa lupa na dapat ninyong sambahin, sapagkat akong Diyos ay manibughuin. Sabi ng Panginoon, ang ating pagsamba ay para sa Kanya lamang. Kaibigan ko, ang pag-unawa sa mga bagay na nangyayari sa libutan na ito ay nakasaad na po ito sa Biblia. Mga kapatid, buksan natin ang ating kaisipan, sapagkat ang tanging daan patungo sa katotohanan at sa kaharian ng langit, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na siya yung pattern ng lahat ng mga bagay. Mga kapatid, tanggapin natin ang salitang ito, at ang aming dalangin na inyo pong buksan ang inyong mga kaisipan sa katotohanan at saliksikin ang Biblia, banal na kasulatan, kung ano ang sinasabi sa mga bagay na ito, upang sa gayon hindi tayo masaktan. Kaibigan ko, ito po ang panahon, sapagkat itong panahon na ito, sa araw ng paghukom, ito po ay magsisilbing patotoo sa mga tao na hindi nila tinanggap ang Ebanghelyo at ang mga katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng propeta, na sinabi sa inyo na kung ano ang dapat sambahin ng tao. Mga kapatid, wag po tayong patuloy na sumamba sa mga nilalang, kundi ang ating sambahin yung Diyos na tunay na lumalang sa atin. Kaibigan ko, wag po tayong masaktan, sapagkat ang aming pong ginagawa ay upang ipaalam sa inyo ang mga bagay na nakatago sa banal na aklat na ito, sapagkat dito po nakasalalay ang mga katotohanan ng Biblia. Sa oras na ito, mga kapatid, purihin ang Diyos magpakailan pa man. Amen. Ang puso ko ito sa'yo'y walang tatago. Alam mo ang lahat, pati laman ng isip ko. Ngunit hindi ka nagbabago. Ako'y iyong inako, ako'y iyong tulungan, ako ay panghawakan. Maraming beses ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Minsan hindi man lang makuhang magpasalamat, lahat ng bagay na akin pinaghihirapan, hindi binigyang pansin, biyayang nakalaan sa akin. Ako'y nagbulag-bulagan, ika'y pinahihirapan,
Maraming beses ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong inintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Ikaw lang ang aking kailangan. Turuan mo ako na lagi kong maalala ang kabutihan ng iyong pusong mapagmahal. Huwag mo, O Diyos, bibitawan, huwag na huwag mong iiwanan. Handa kong patunayan, puso kong makasalanan. Maraming beses ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong inintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan.